Yan o mga amigo, nakakaputi ako muna. Gawa ng pupuntahan ko yung bangka ni Kasuyo. At tumilas. Magkaroon siya ng tilas. Yung Guyakan. Dati kasi walang tilas yun. Kahit na isang linggong hindi limasan, pwede. Ngayon, yung plataforma, hindi pala Guyakan, yung plataforma mga amigo nung makina, may tornilyo nakadiretso sa ilalim ng kasko. Ngayon, hindi pala nilagyan ng depensa ng karpintero, basta tinakpan ng epoxy, natanggal yata yung epoxy, lumuwa yung tornilyo pababa. Yun, at saka isa pa yung ganyan kasi mga makina mga amigo, malakas mag-vibrate yan, lalo pag nakaminor. Siguro sa uga niya, lumuwag yung nut, pagluwag ng nut, bumaba. Ayun, nagkaroon siya ng tilas kasi lumuwag na yung tornilyo doon sa kasko, tapos nakalusot yung ulo doon sa ilalim, umatras siya pababa. Kaya yun, malilimasan ko siya ngayon. Ayan, ulan-ulan kaya ako nagkaputi. Pupuntahan ko muna mga amigo. Walang problema itong bangka natin. Ito ay kahit pag ganitong maulan siguro, mga 1 linggo o 2 linggo bago pa ito limasan, pwede. Pagka walang ulan ay kahit 1 buwan na hindi maglimas, pwedeng hindi limasan. Bali, simula nga itong mga amigo nung paglabas namin doon sa ilog ng Real. Mag-1 linggo na uli ngayon. Hindi pa ito nilimasan hanggang ngayon. Hindi pa ito naglilimas. Wala pa namang tubig. Kung lilimasan ko, ay kaunti lang yung limasin. Kaya hindi ko na lang muna nilimasan. Habang hindi pa sobrang lakas mga amigo ng ulan, agoy, nawarak na yung aking, pag upo ko lang warak yung aking kapote, yung jogging pants, warak ang puwit. Ay ka, mahina ang tahi. Pag gumalaw ako na well, ayan. Ayun, nakarinig din ako ng naglilimas doon. Generator ang ginagamit dito pag naglimas mga bangka. Nakarinig ako ng handar lima siguro. Yun. Tahaman natin to. Baka marami ng tubig mga amigo. Pag naabot ang makina, mas maraming mas malaking porhisyo. Kaya lilimasan muna. May nagtapon yata ng krudo doon sa krudo yan may tumagas doon na krudo sa unahan. Yan masigit. Tingnan ko rin yung tubig para matansya ko sa susunod kung gaano karami yung limasin. Ayan mga amigo, hindi pa naman pala maabot. Magdamag. Kuryente lang naman yan mga amigo to, kaso lang walang switch.
Dinadait lang. Yun. Ayan, limas na. Ayan, naglimas na. Medyo itong sa amin mga amigo, halos kinantuhan lang ng bagyo rito pero maulan. Kaya yung sigurado mga amigo, yung dapat talaga ang pagbabantayan lang nila, hindi lang yung lakas ng hangin kasi malakas talaga yung hangin, local tayo punto. Yung lakas din ng ulan, gawa ng dito orange rainfall lang dito eh. Sa kanila nagbabayulit na diyan sa may gawin ng Pulilio Island, lalo diyan sa may tatamaan mismo ng bagyo sa may Balera Aurora. Doon siya lalandfall. Yung hagip na hagip talaga ng diameter Pulilio Island, kaya yun talagang dapat mag-iingat sila roon. May ginamat malakas lumimas. Pinalta ni amigo ni Kwan, Kasuyo ng panlimas. Meron siyang reserba. Malakas naman. Amihan pa mga amigo. Tapos na saglit lang. Yan, maigi naman, ubos na. Uwi na. Kahit pala bukas na uli ng umaga ito limasan. Ito sa amin bukas yung manhole sa unahan. Yan ang dapat masaraduhan. Hindi papasok ang tubig. Dito ko lang itali. Ito ang ayusin ng mga amigo. Ito ang unang nasisira sa bangka, mga takip. Ito, palitin ito. Pati iba yung buong bangka, pero yung takip, yung mga takip kasi yan ang madaling masira. Ito. Yun. Yan na mga amigo. Mamaya pagka mas malakas ang ulan, sobrang dilim na paligid. Pero ambon-ambon lang dito sa amin, hindi naman nalurok talaga ng ulan, yung nalurok talaga na paspasan. Sa kasalukuyan yan mga amigo, diyan sa may Pulilio Island yan, binubugbog na sila ng alon. Ng malamang. Lugar din namin yan mga amigo kasi nagtagaroon talaga ako sa Pulilio. Nagtaga rito na lang ulit ako sa Dinahican. Dito na kami nanirahan, pero doon talaga kami, doon ako pinanganak sa isla. Yun mga amigo, umikot na yung hangin. Ano na, alas 10 na ng
Umaga, mamayang alas 2 pa yung pinakamalakas nito, pero yung hangin umikot na. Dito na yan manggagaling mga amigo. Ayun o. Naikot na yung hangin eh, nandito na ngayon. Paikot-ikot na. Yan o. Yan, dito na nanggagaling. Kanina dito. Ngayon dito na. Mamaya dito yan sa may gawin dito pa, sa may paharap. O, yan. Yan ang pinapakita dun sa windy. Yan, mamaya pa yung kalakasan nito. Pero sana mga amigo, hindi na umabot doon sa pinakita sa ating lakas ng kwandong pinapakita doon sa windy. Sana aabot kasi ng 100 kph yung bugso ng hangin. Pero sana mabawasan pa o hindi na umabot ng ganang palakas. Dahil lumihis pa siya gawa ng mayroon pa ibang mga bangka doon sa kung mga amigo na nire-repair doon sa harap. Mga nagpapalit ng parka ng dingding ng plywood ay baka delikado pa yon mga amigo pagka lalakas siya. Kawawa naman ang may-ari kasi kaya nga nire-repair para maayos pagkatapos aabutin lang ng aron. Yan, hindi na muna ako nagsaing mga amigo, ito lang kakainin ko. Saka yan, nagpapakulo ako ng tubig. Kakapi ako, kakapi. Kapi na lang muna. Kape at noodles. Mamaya na ako magsasaing pahapon. Noodles ba ito? Pansit Canton yata ito. Yun mga amigo. Sana naman yan, dito tayo sa lalim. Lipat ako sa taas. Yan mga amigo, yan muna, yan aking almusal. Kasama na tanghalian yan, wala namang ginagawa hindi nagugutom. Pag magsasayang ako baka masayang pa. Ayan. Ang kagandahan dito mga amigo sa ilog, palibhasa at pakatan, hindi masyadong ramdam ang hangin. Hindi kagaya dun sa amin dito sa tansya ko lang, medyo malakas na sa dinahikan. Ayan alas 10:17, akala ko na. Mag-upload tayo ng video mga amigo, yung pagpasok namin dito. Ayan, 82%, medyo mabagal mag-upload dito. Kaya yung ating video mga amigo medyo late at hindi na i-upload kaagad. Hindi natatapos kaagad pag-upload. Ayan mga amigo, oras 1:50 November 17, 2024. Yan, ito. Ngayon, itong araw na ito yung pinakamalakas sa amin, yung bagyong Pipito. Pero ang pinapakita yata doon sa windy, titingnan natin ulit mamaya. 100 kph lang yung bugso. 100 kph. Pero pag dito kami sa ilog mga amigo, hindi namin gaanong nararamdaman yung lakas ng hangin. Ayan o, bali ito lang siya. Yan, bali ito lang siya. Bagay, ang nandoon, lalakas pa siguro ito pero konti na lang, ayan o. Yan. Ganyan mga amigo, pag nandito kami sa ilog, ganito lang siya. Iba ang hangin dito, kumbaga man hindi mo mararamdaman yung talagang lakas. Pero sa tansya ko lang, hindi pa ako nakakatawag doon sa may harap ng bahay na, doon sa may harap namin, sa may amin mismo. Malakas talaga kasi 100 kph yung pinakabugso. Nagalaw yung bangka pag nabugso yung hangin, hindi lang natin gaanong rinig pag nandito ka sa loob ng bangka yung pugong ng hangin. Kasi hindi naman tinatamaan yung camera natin ng hangin. Mamaya susubukan kung lumabas. Ayun bumilis pala yung pagkilos ng bagyo. Ayun, lalandfall na pala siya Baler. Siguro yan landfall na. Ngayong alas 2 siguro. Alas 2 kasi yung pinapakita. Parang nagbago yata yung weather. Tingnan natin. Dito sa may mismo amin ngayon. Dito kasi yung lugar namin mga amigo. Ayun, 95 kph, 54 na lang hanggang 95 na lang mamayang alas 2. Yan. Nabawas-bawasan, mabuti naman pala yun, ito na yung pinakamalakas mamaya alas 2 ng hapon, hindi na pala ito madadagdagan. Kung nandun lang kami sa tapat ng punduhan namin at doon lang kami
magpipisto, malamang nakadagsa na yung bangka natin. Oh, hindi ito mahina din mga amigo sa dinahikan. Sa dito mga amigo sa ilog, malakas yan. Tapos hindi naman ganong malakas ang ulan, pero ang tansya ko may baha ito gawa ng pag dito natin titingnan sa mailip gawin ng kabundukan. Ayan, dito yung bundok kasi Ramati mga amigo, sobrang dilim, malamang na malakas ang ulan sa bundok. Kaya sana yung mga lugar na dinalakas sila, ingat-ingat lang gawa ng medyo maulan talaga. Dito sa amin hindi masyadong ramdam, pero ang tansya ko dito lang yan. Oh, ayan oh, nagpapandilim dyan sa may gawing bundok. Oh, simula pa yan kaninang umaga mga amigo, ganyan na yan diyan sa may bundok. Oh, yan oh, pag ganyan lang pag nasa ilog mga amigo, dahil sa mga puno, yan puno kahit hindi gaanong malalaki yan, malakas pumigil ng hangin. Pag bumubugso, saka mo lang siya mararamdaman talagang yung bangka ay umiisod. Pero pag tumigil yung pagbugso niya, parang hindi mo halatang may bagyo. Oh, ayan, nakagaya, parang mahina lang. Ayan, ayan, bubugso na naman. Oh. Pero pag nandoon yan sa may harap namin, nakaharap sa dagat, aba, steady yun. Mahina lang ng konti, tapos bubugso na naman. Yan. Oh, maigi naman mga amigo, at ito na yung ano na lang bali 6 minutes na lang, mag-alas 2 na. Oh, tapos mamayang alas 5 ng hapon, balik na naman uli sa 34 hanggang 80 ang bugso ng ng hangin. Titingnan ko yung alon doon sa tapat namin mga amigo. Yan. Ayun, ang alon umaabot ng hanggang 7 feet. Oh, 4 to 7 feet yung taas ng alon. Doon sa aming tapat. Ayan oh. Malabo yata yung camera. Ayan oh. 4 to 7 feet yung alon. Ayan makikita lang natin yan pag lumabas. Makikita ko lang yan mga amigo pag lumabas na ako. Kaya yun, susubukan natin mag-video doon. Makikita natin kung ano yung naging epekto ng bagyo doon sa barangay mismo namin. Kasi dito sa ilog mga amigo, kahit na lumakas ang hangin nandun sa amin, halos nabuklatan na kami ng yero. Yung bantay bangka ko dito, tinatanong ko, tinatawagan ko, nag-aalala ako dahil mayroon, pinabantayan ko lang ito noon. Ayos lang naman daw ang tulog-tulog niya. Hindi naman daw pag nasa loob ng pilotoson, hindi naman daw niya ramdam na malakas. Tapos yung hangin sa labas, hindi naman daw masyado kahit lumabas siya. Ulan lang daw yung malakas nung bumagyong yun. Na bumubugso yun ng bumubugso yun mga amigo ng 150 kph. Naliparan kami ng ilang pirasong yero, nabawasan yung bubong ng bahay namin. Pero dito, ayan, halos ganito lang. Yan, ganito lang ang itsura dito. Nalakas lang siguro kasi kulang 100 kph doon sa amin pero dito ganito lang siya. At yan na yung bugso niya. Yan oh. Ganyan yung pinakabugso niya. Kaya pagka pala ang bahay mo ay nasa may gilid ng mga pakatan, hindi pala masyadong apektado ng hangin, hindi masyadong malakas. Hindi talaga kagaya na nasa mga barangay na wala ng gaanong puno. At saka bukod sa wala ng gaanong puno, lalo sa amin tabing dagat pa. Ayun, talagang naranasan namin dyan yung bumagyo na ang tubig umaabot ng hanggang baywang mga amigo. Tapos yung hangin halos halos hirap na kaming makatayo. Tapos pati yung mga batang, yung mga kahoy, binubundol yung aming bahay, naaabot na ng dagat O dagat talagang tumataas, hindi tubig ba. Umaabot yung alon. Pero ano naman yon, higit naman sa 200 kph na yung hangin nun bago yun maabot. Ganun lang, doon sa may mismong bahay namin. Pero doon sa may playa, ay pagka ang hangin ay nagagaling dyan sa harap at umabot ng mga 150 to 180,
halos nauubos mga amigo yung bahay doon sa tabing dagat. Talaga nangangagiba. Kaya doon sa tabing, malapit sa tabing dagat, bihira ka makakita ng magandang bahay kasi nasasayang lang. Gawa ng pag-alon ang kalaban mo, ay yun ang mahirap. Okay lang yung hangin kaso pagka naabot ng alon, ng dagat, kasi yun mga amigo, pag naabot ng dagat, yung pundasyon ng bahay, yun ang una-unang sisirain. Pag pundasyon ang nasira, yung bahay mo babagsak na. Kaya doon bihira kahit na sabihin concrete. Dapat siguro pag doon ka magbabahay, ang lalaliman mo yung pundasyon na hindi maabot na mahukay ng alon ng dagat para hindi bumagsak. Talaga magpupundasyon ka siguro, baka lalaliman mo, pinakamababaw na yung mga 3 meters ang lalim ng pundasyon. Pundasyon pa lang ay para ka ng halos nagpagawa na sa bahay. Ayan mga amigo, abangan pa natin mamaya hapon. Titingnan natin kung ano yung ipapagbago. Baka hina-hina na. Pero sa tansya ko, bukas ng umaga, ayun pala mga amigo, kung pupunta lang sila ng maaga dito, arin akong lumabas ng umaga pala. Yan malantap na sa umaga. Kalmada na. Pwede na akong lumabas. Pero kung di naman nila ako pupuntahan ng maaga, malamang sa hapon na kami lalabas. Hapon na. Gawa na sa hapon ang sa hapon ang pag hindi kasi nakalabas ng umaga, kailangan hapon na dahil sa tanghali, low tide. Kagaya ngayon na yung low tide. Hindi pwedeng low tide kasi hindi kami makakalabas dun sa ilog, sasayad kami. Ayun mga amigo, hapon na. Yan time na. Siguro baka pag hindi sila nakaagap bukas, sa hapon na kami lalabas. May hangin-hangin pa rin pero kanina yung alas 2, yun ang pinakamalakas. Alas 4 na mga amigo, 11 na. Yan. Hinana ng pahina yan. Pabuwas na ng pabuwas yung hangin. Baka ito mamaya wala na ito. Sa umaga mahina na. Yan. Ulan, pero yung ulan di pa nawawala. At saka lalo pang dumilim ang paligid. Yan paikot yan mga amigo. Ayan Hindi na lang ako nalabas dahil pag lalabas ako, kailangan ko pang magsuot ng kaputi. Ito pala, ganito naliwanag na. Mas maganda pag yan liliwanag mga amigo kasi yan yung bundok ng Sierra Madre. Okay lang mag-uulan pag dito sa may gawin to kasi itong likod nito mga amigo, yun yung dagat patawid ng Pulilio Island. O kung sa dagat uulan, walang baha. Pero kung sa bundok uulan, yun ang may baha. Yun. Kaya yun. Isang malamang sa malamang naman mga amigo, isang gabi na lang uli ako dito sa ilog at makakauwi na rin kinabukasan. Bukas balik na kami sa tapat namin doon sa talagang punduhan namin. Yun mga amigo, abang-abang lang. At kami nagpaplano ni Kasuyo, yung kanyang bangka, yan. Baka yan ay lalautan namin. Nagpapanghuli na mga amigo yung nanghuli na sa kaskas. Para makakita naman kayo ng naibang content. Isdang bato. Yun, mas maganda yun mga amigo kasi pag yun ang nahuhuli, mahal. Yung lapu-lapu na kulay pula, yung grouper na original mga amigo, yan. Inaabot ng pag good size sabi nila 500 to 600 ang kilo. Ganun ang good size. Yeah. Baka susubo kami. Dati ko rin hanap buhay yan mga amigo, matagal ko lang tinigil at nag-Pacific na ako kasi sa Pacific pag mabilisan talaga yon. Dito sa tabi naman may parating sa pagtutunan yan may jackpot, may panahon din na kain yan sila, may panahon din mahina. Pero sa ngayon alam ko naman yung nilalautan dito, parang bumibenta sila ng may 1.5, may 2,000 hanggang may nakaka 4,000. Depende nga kung siswertihin. Pag natamaan mo yung mga bahayan talaga nila, nasintruhan, yun ang maganda. Gawa ng makahuli ka lang ng ilang piraso nun dahil sa mahal ang presyo ay Oscar kilo na. Mayroon na tayong pangbigas-bigas.
Yan, sana nga matuloy kami. Yun ang aming susunod na pinaplano, pang-isdang bato. Sige mga amigo, salamat sa inyong patuloy na panonood. Abang-abang lang sa mga susunod nating video.